Isang magandang araw sa lahat mga kababayan ko na nandito sa gitnang silangan na sana mamaya sana March 14 flight ko na 2:55 in the morning via Kuwait Airways, then dating na sana sa Pilipinas 5:20 ng hapon, kaso nga lang di tayo matutuloy dahil nga sa nangyayaring tension pa rin dito sa gitnang silangan. So kumusta man ang kayo mga babayan ko nandito sa gitnang silangan? Ako, okay lang naman. Talagang ganyan. Local live na lang ako dito kasi nga alanganin na talaga. So, wala tayong magagawa. Pero yung mga pamilya ko sa Pilipinas, huwag kayong mag-alala. Okay lang ako. Yung magulang ko, nung tumawag ako nung mga nakarang araw, last week, na of course, yung kaba dahil nga ilang araw daw ako bago tumawag is okay mag-alala, okay lang ako. Pero ang sabi ko, pamilya ko naman, araw-araw ko naman sila nakakausap through Messenger. So, ito nga, dapat sana mag-bakasyon ko na annual leave. Pero, no choice, dito na lang ako, local leave. Kompleto na ako sana, mga requirements pa uwi. So, kung ako ang tatanungin nyo, isa, nandun yung kaba, pero tingin ko, safety pa naman ako dito. Kaya tulad sabi ko, mga pamilya ko, mga anak ko, asawa ko, at saka mga kapatid ko kasi mini-message ako, okay lang ako, okay mag-alala. Sana nga lang, tulad sabi ko, kompleto na yung uh, requirements ko pa uwi. Eh kanina, ay talagang chinik ko ulit kasi minsan umaasa pa rin na sana magkaroon ng flight. Pero pag check ko kanina, flight status, close pa rin. At saka wala pa rin silang ina-announce na pag-open na kasi sarado pa rin yung airspace dito. Pero huwag kayong mag-alala, pamilya ko. Ito, nakakuha ko ng, actually kumuha pa rin ako ng e-travel. Sinubukan ko lang. Kasi nga tulad sabi ko, at least umaasa. Kaso nga lang, ganyan talaga, i-travel. Meron ako. Siguro, i-delete ko na lang to kasi di ko na magagamit. Tsaka, kasi dito, exit re-entry, kompleto na talaga ako. Exit re-entry, kasi kailangan, exit re-entry, exit visa, exit permit, sorry. Meron na rin ako. Ito, nag-print pa nga ako eh. So, at in advance, kumuha na rin ako ng OEC para sa ganun pag uwi sana wala na akong isipin. Pagbalik na lang ay yung i-travel na lang. Problema ko, pati OEC, meron na ako. Yan, kinuha ko ng advance kasi 60 days naman ang ano dito eh, ng expiration date, passport. Kasi hawak naman namin ang passport. Ready na sana. At saka plane ticket. Ito yung plane ticket ko. Ah. So bukas pupunta ko siguro yung ano, yung pupuntahan ko talaga yung travel, kinuhanan ko ng ticket sa travel club sa my city. Uh, i-refund ko na lang kasi kahit na mag-open na siguro mga susunod na araw, nag-decide na ako na di na ako uwi. So next year na lang. At saka kinausap ko na rin misis ko na anak ko na di na ako uwi. Okay. Kasi bili ko sa ticket ko is 165 KD. So, okay lang. At least, safety naman yung trabaho natin. Kasi nga iniisip ko, baka pag umuwi, hindi natin alam kung kailan matatapos to. Halimbawa, magbukas, palabas, di natin alam kung anong mangyayari sa mga nasunod na araw, linggo, buwan. Kasi nga ang dami ng ano,
na stranded, gusto nang bumalik dito. Kaso nga lang, hindi pa naman bukas yung airport kaya na-stranded sila. So, huwag kayong mag-alala, mga pamilya ko, misis ko, mga anak ko. Okay lang ako dito. Magulang ko at mga kapatid ko, don't worry. Dito na lang ako. Kain tulog. Or, panoorin nyo lang pag wala tayong magawa, mag-vlog-vlog na lang tayo. Pampatanggal ng homesick, boring. Siguro, itong nangyari na to, di man ako nakauwi, is talaga ganyan ang buhay. Minsan, kailangan talaga sakripisyo. May mga dahilan kung bakit siguro nangyari to. Di, di tayo makapagbakasyon ulit. Actually, uh, February 5, graduation sana ng anak ko. Balak ko sana umuwi. Kaso nga lang, sabi ko, uwi na lang ako pag ngayong kasi nagre-review siya na board exam niya. Eh, ito, hindi naman ako natuloy. Pero kung nakauwi ako nung uh, graduation niya, siguro na-stranded din ako. Di rin ako makabalik. Okay, so huwag kayong mag-alala. Okay lang ako. At ito nga, wala akong ginawa. Kape, kumain, tulog. Kaya huwag kayong mag-alala. Okay lang ako. So, mga kababayan ko na nandito sa Middle East, kumusta naman kayo? Sana okay lang kayo. Stay calm. Huwag masyadong magpanik. Hindi naman tayo papabayaan ng gobyerno ng dito sa Kuwait. Yung mga kababayan ko nandito sa Kuwait. At saka sumunod lang tayo kung ano advice nila. Be ready at be calm. Gano'n lang naman tayo. At saka magdasal na lang tayo na sana matapos na to. So, kasi pagpunta ka ng social media, ang daming mga mababasa mo, ah, may mga listahan na ng repatriation. Siguro sila yung mga babayan natin na sabihin natin na malapit sa kanila kung saan nangyari yung may nakarating doon man sa kanila na ayun, hindi ko masabi eh. Alam nyo na, siguro doon na sila kinakabahan. Of course naman kahit sino. Pero huwag kalimutan, magdasal na lang tayo na sana matapos na ang lahat-lahat na ito. At again, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Ano pala, 2 dekada mahigit na rin ako dito. Nung July, August, November, December, 20 years, 7 months, more than 7 months na ako dito. So, 2 dekada, talagang ganyan ang buhay. Nagpapasalamat na lang ako kasi nagkaroon ako ng isang kumpanya na maganda. Hindi rin kami pinapabayaan. Kaya, kaya nakatsaga rin ako dito. Nagtagal kasi ah, kapag tumagal ka sa kumpanya na to, pag for good ka na, mayroong yung kang makukuha na yung tinatawag na indemnity. Panigurado yun. Kasi may rami akong mga kakilala, nagtagal sila sa kanilang kumpanya. Ah, Mayroon mga ayaw ko na magsabi. Okay. So alam niyo na 'yan. So maraming maraming salamat mga kababayan. Stay calm at huwag kalimutan magdasal. Talagang ganyan ang buhay. Matatapos din lahat 'to. Sayang yung bakasyon ko, kumpleto na talaga yung gamit, mga requirements ko, passport. Inanda ko na kasi para sa ganun wala na sana akong iisipin sa pagbalik pag nasa Pilipinas. Kumpleto na sana. Kaso ganito naman yung nangyari. So, magdasal na lang tayo na sana matapos na to. Mga kabayan ko, nandito sa gitnang silangan, ingat kayo lagi. Stay safe at iwasan nyo munang maglabas-labas. Kasi nga di natin alam, baka may malaglag dyan na debris. Di ba? Para iwas sa matatapos din to.
magdasal lang tayo. So again, mga kababayan ko, ingat kayo lagi. At huwag kalimutan again, magdasal na sana matapos to. Have a nice and great day to all of you. Sino pa ba yung mga kababayan ko dyan na babakasyon din? Tingin ko talagang maraming magbabakasyon ngayong March kasi unang-una, graduation ng kanilang mga anak tulad ko, 'di ba? March. Kaso nga lang hindi natuloy ganitong sitwasyon. So, tiyagaan na lang muna. At saka yung mga mahal naman natin sa Pilipinas, mga anak natin, yung mga anak nyo, misis nyo, asawa nyo, o ano pa, pag in-explain nyo naman na niya maayos, kung maluwag ang pag-uutak, pag-iisip nila, maintindihan nila yan. Kasi nga, hindi naman tayo nandito para nagpapakasarap, di ba? Nandito tayo para sa kanila. Kasi tulad ko, siguro kung wala ako dito, di ko alam kung mayroon akong magandang trabaho sa Pilipinas, kung napag-aaral ko yung anak ko, even do na napakahirap mapalayo sa pamilya. Yan ang katotohanan. Kaso nga lang, kailangan mo talaga magtiis at magtiyaga. Alang-ala sa kanila. So, again, mga kababayan, ah bukas, pupuntahan ko talaga to. Sana makuha ko yung i-refund ko na lang to. Kasi nag-decide na talaga ako na even do na mag-open yung airport pa next week, ay hindi na ako uwi. Local leave na lang ako. Ah, yun na yung desisyon ko. So, dito na lang muna ako. Local leave, kain tulog. Again, maraming maraming salamat sa pagsama mga kababayan ko na nandito sa gitnang silangan at mga kababayan ko nandito sa Kuwait. Ingat kayo lagi. Have a nice and great day to all of you. At again, ako si Ronnie. Have a nice and great day to all of you. At paki-support naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga sunod kong mga videos.